bakit nga ba kapag ka OFW ang asawa ninyo ay madalas na nagiging broken family? Pakinggan nyo to sa mga OFW kung bakit nga ba nagiging broken family sila or nagkakahiwalay sa isa't isa. Pakinggan nyo to mga kalalakihan at kababaihan kung ano ang mga rason. Siyempre may mga rason kapag si Mrs. or si Mr. ay napapalayo sa kanilang mga asawa. Tapos ito ay nagkakaroon ng matinding problema. Hindi nila naaayos. Ang ending ay nagkakasamaan sila ng loob at syempre hindi sila madalas na nagkakausap dahil malayo sila sa isa't isa. Kung mapapansin nyo, 'di ba, ang hirap naman talaga magpaliwanag sa taong malayo sa inyo. Mahirap i-explain ang inyong sarili lalo kapag may tao pang sumisira sa inyong relasyon. Ang solusol sa inyong relasyon lalo kapag relatives nila, relatives mo, 'di ba? Nagkakaroon ng sumbungan sa isa't isa. Yung ending, kayong mag-asawa ay hindi nyo naaayos ang gusot ninyo. Siyempre kapag matagal ang nangyayari ay nagkakaroon ng nawawalan kayo ng gana, nawawalan na kayo ng interes sa isa't isa kasi nga hinayaan ninyo na sirain kayo ng ibang tao. Hinayaan nyo na talagang sila yung mismo ang manalo kumpara na kayo dapat ay ayusin ninyo. Pero ang nangyayari ay mas naniniwala kayo sa mga taong nagiging solusol sa inyong mag-asawa. Kaya yung ending ay nawawalan kayo ng pagmamahal sa isa't isa. Tapos kapag malayo ang partner ninyo, ang ending ay nauhulog pa sila sa iba. Lalo kapag merong nagko-comfort sa kanila na ibang tao, merong nagko-comfort na lalaki or babae nagko-comfort sa kanila, kaya dun sila nauhulog sa mga taga-comfort nila kasi feeling nila eto yung tao na to ang nagiging tama. Ito yung tao na to na sinasamahan ka sa mga problema mo. Sa bigat ng dinadala mo, sinasamahan ka. Kaya para sa'yo ay mas okay pa to kumpara sa partner ninyo. Kaya diba kung madalas kung iisipin ninyo, mahirap ang relasyon kapag ka LDR kasi nga hindi nyo kayang ipaliwanag at i-explain ang sarili ninyo kung ano ba talaga ang tunay na nangyayari. Kasi mas pinaniniwalaan ninyo ang sulsol ng ibang tao kumpara sa partner ninyo. Kaya ang partner ninyo ay nagiging masama sa tingin mo dahil lang sa solusol. Yung ending ay, yan na nga, unti-unti nang nahuhulog ka sa ibang tao dahil meron kang taga-comfort, meron nag-a-advise sa'yo, meron nagsusulusol sa'yo na sige, iwan mo na yung asawa mo, wala rin namang salbihan, sige, iwan mo na yan, diyan ka na lang maghanap sa ibang bansa para mas okay pa yan, baka mas mapera pa yan, mas mapapakinabangan mo pa yan, di ba? Ganun yung mga thinking ng mga taga-sulsulera at sulsulero ng mga tao sa mga LDR na relasyon. Lalo kapag may sakit ang isang babae at isang lalaki tapos may taga-alaga sila, may taong nag-aalaga sa kanila, may taga-gabay sila, yung ending ay unti-unti silang nahuhulog sa tao na nagbibigay sa kanila ng halaga, na binibigyan sila ng oras, na naandyan sila para sa isa't isa, 'di ba? So yung ending, maraming naghihiwalay na karelasyon kapag ka-OFW ang mga asawa ninyo kasi dahil nga sa maraming taong nanunulsol at kayo ay parehas na naniniwala. Kaya ang ending ay nagkakaroon kayo ng maling relasyon kasi nga dahil hindi nyo na pinahalagahan pa kung bakit nga ba kayo napunta sa ibang bansa. Bakit nga ba kayo naging LDR? Ano ba ang rason ninyo? Ano ba ang pinaka main reason ninyo bakit kayo pumunta at lumuwas sa ibang bansa? Para dahil maging maganda ang inyong buhay, masolusyonan ang problema ninyo at higit sa lahat para mapag-aral ninyo ang mga anak ninyo at para magkaroon kayo ng magandang tahanan. Pero ang nangyari ay mali, mga kasawi. Lahat ng pangarap ninyo ay nawala dahil lang sa mga sulsulera at sulsulero sa inyong paligid at kayo ay nade-develop sa ibang tao. Nagkaroon kayo ng lalaki, nagkaroon si Mr. ng babae. Kaya yung ending ay wasak ang tahanan. Hindi yung mga pangako nyo sa isa't isa, hindi nyo na kayang panindigan. Mas winasak nyo na ang inyong sarili at talagang hinayaan nyo na lang na maghiwalay kayo ng inyong kapareha kasi mas choice na to dahil feeling nyo eto yung tama dahil kasi yung ginagawa mo sa tingin mo ay tama dahil ang partner mo ay mali. Kaya ikaw ay
nawawala ng tiwala sa partner nyo. Kaya ikaw ay nagloko din. At kaya ikaw din ay natukso at naghanap ka rin ng iba dahil feeling mo eto yung tao na magbibigay sa'yo ng karangyaan at bagong pag-asa sa inaakala mo, mga kasawi. Kung mapapansin nyo, lagi yung tatandaan, bakit nga ba kayo pumunta sa lugar na ganito? Ano ba yung pinaka gusto ninyo? Bakit nga ba kayo pumupunta, 'di ba? Isa lang naman, ang mapaunlad ang pamilya ninyo. Dapat doon kayo mag-focus sa pinaka-target ninyo, hindi kung ano-ano. Dapat mas paniniwalaan ninyo ang isa't isa na mag-asawa. Paniwalaan ninyo kung ano yung mga promises ninyo. At yun ang dadalhin mo at bitbitin mo kapag kasan ka man makarating na ibang bansa. At least, etong pangarap mo, ayan ang magpapatatag at magpapalakas sa'yo kapag kasan ka man dako ng mundo, mga kasawi. Huwag na huwag kayong maniniwala sa mga taong nagsusulsul sa inyo kasi nga sila ay handa silang sirain ang pamilya ninyo. Kasi tuwang-tuwa sila kapag once na kayo ay maghiwalay na magkapareha, mga kasawi, dahil para sa kanila ay meron ulit silang nawasak na tahanan. Ayan lang po, mga kasawi, yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. So walang sawang pag-share po, comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Mahal ko kayo, mga kasawi.